Hi guys, this is Van Calapano, ang isa sa mga authorized dealer ng Health Wealth International Corporation na nagdi-distribute ng green barley. Ayan, medyo matagal-tagal na hindi ako nakagawa ng video, pero today, I think oras na para gumawa ako ng isang video tungkol dun sa isa sa mga pinagkakaguluhan ngayon online ng mga online seller, diba? Kasi alam niyo naman na yung pagiging distributor and dealer ko ng Health Wealth International Corporation ay laging sa online ko ginagawa dahil ako nga ay isang full-time mother na nag-aalaga dun sa aking 2 anak at sa maraming pusa. Ayan, meron akong 4 na pusa ngayon dito sa bahay. Ayan, ito yung isa, pakilala ko sa inyo. Ayan. Ayan guys, this is Lenny. Ayan, hindi siya marunong ng eye contact. Ayan, parang siya nagagalit. Parang nagsusuplada ang aking Reyna. Ayan, so marami na kasing nagtatanong sa akin tungkol dun sa pagkuha ng Certificate of Registration sa BIR na isa sa mga requirements ng mga online seller. And dahil nga isa ako sa mga online seller ng legit na Health Wealth Green Barley, kaya isa ako dun sa mga obligado na kumuha ng business registration permit mula sa BIR. So, dahil dyan, meron na tayong official receipt. Ayan, nagamit ko na yung aking official receipt. So, ano ba yan? Kailangan bang mag-issue ng official receipt maski na bumibili sa online? Yes. Lahat po ng binibili natin na commodity online ay obligado po na mag-issue ng resibo yung mga online seller. Lalong-lalo na kung sila po ay registered sa BIR. And actually, yung Shopee, Lazada, and TikTok, nagre-require na sila ng Certificate of Registration na kailangan nating i-upload sa ating mga online shop. Kailangan natin yung ipadala sa kanila for validation para hindi mawala yung ating mga shops online. So, kaya iyan yung dahilan kung bakit kumuha ako ng registration. So, ano-ano nga ba yung mga steps na pinagdaanan ko para makakuha ako ng registration sa BIR? Kasi I'm sure, marami rin ang nagtatanong nito dun sa mga kapwa dealer ko na nagdi-distribute ng green barley online. So, unang-una kong ginawa ay nag-online registration ako ng appointment sa BIR. Kasi po, dito sa amin sa Cavite, by the way, I'm from Imus, Cavite, pero lahat po ng orders natin, Luzon, Visayas, Mindanao, and even outside the Philippines, nakakapagpadala po tayo. So, hindi na po problema yung distansya para makapagpadala tayo ng products natin sa ibang lugar. So, from Cavite, ipapadala ko yan kung nasaan ka mang location dito sa Pilipinas. Kaya wag po kayong mag-alala. Pwede po kayong umorder sa akin directly or dun sa aking mga online shops. Ayan, so dito sa Cavite kasi, ang proseso ng pagkuha ng business registration sa BIR ay dapat naka-online appointment ka. So, dun sa online appointment, medyo matagal yung iintayin mo dahil marami rin nag-online appointment, lalong-lalo na nung April. Kasi nung April, yung unang deadline na ibinigay ni BIR sa mga online sellers na makapag-provide ng Certificate of Registration. So, March pa lang, nagtatanong-tanong na ako ng kung paano nga ba yun gagawin. So, ang ini-advise sa akin doon sa munisipyo malapit sa amin ay mag-online registration daw muna ako. Kumbaga, online appointment yung gagawin. So, ginawa ko yon dahil gusto ko ngang ma-process agad-agad yung aking Certificate of Registration. Ang kaso mo, yung registration, yung appointment ko, parang naging available pa siya April 10. Tapos, biglang April 10, holiday. So, hindi ako nakapaglakad nung April 10. Ang ginawa ko, April 11, nagpunta ako ng BIR, nagtanong-tanong ako ron, pero nung na-cancel yung registration ko online, nag-register ako ulit ng online appointment para meron akong backup. Inisip ko na lang, if ever na pumunta ako ng BIR and matapos ko yung mga dapat kong iproseso, swerte ako kasi hindi ko na kailangan magpakita dun sa appointment ko online. Anyway, so nagpunta ako ng BIR, nag-file ako.
Ang una kong pinil out ay Application for Registration 1901. So, ayan yung form na sinagutan ko. So, 2 kopya yung sinagutan ko ng ganito. Yung mga tanong naman dyan, basahin nyo na lang po isa-isa yung mga items. Kasi, pag alam nyo yung sagot, sagutan ninyo. Pag hindi nyo alam yung items, okay lang yun. Skip nyo na lang. Mapapansin nyo rin kasi may mga tanong dyan na hindi applicable sa inyo. So, hindi nyo naman yun kailangang sagutan. So, ito yung naging unang step sa BIR. Oh, by the way, bago ka nga pala pumunta sa BIR, kung ikaw ay isang negosyo, dapat registered ka rin sa DTI. So, meron akong DTI certificate, parang more than a year ago pa. Ang validity kasi nun ay 5 years. So, nagamit ko yon. Nagamit ko yung aking DTI registration noong nag-apply ako sa BIR. So, teka, tingnan ko kung nandito yung aking DTI registration. Ayan guys, sa kasamaang palad, wala siya rito sa aking files. Hindi ko alam kung saan ko na-isiksik. So, yun yung unang-unang requirements ha. Kuha ka muna ng DTI registration. And siguraduhin mo na yung pangalan na i-register mo sa DTI ay yun na yung gusto mong pangalan ng iyong negosyo. Dahil, yung kung ano yung nakaregister sa DTI, yun na rin yung i-register mo sa iyong BIR registration. So, yung sa akin, ang ginawa ko ay, simple lang, kinuha ko na lang sa pangalan ko, Van Calapano Online Shop. Ayan. Tama. Yun yung aking, yun yung aking nakaregister, Van Calapano Online. So, una DTI, and then pumunta ako ng BIR, nag-fill out ako ng Form 1901, 2 kopya. Tapos, nakipag-usap na ako dun sa clerk na nag-aasikaso ng mga new business. Dun sa clerk na nag-aasikaso ng new business, meron din sila sa inyong i-offer na magpoproseso ng inyong official receipt. Pero ngayon, ang tawag ng BIR dito ay sales invoice. So, pag narinig yung official receipt, ang sabi nila, wag na kayong malilito dahil sales invoice din po yun. So, pareho lang po yun. Wag na po kayong magtataka. So, yun yung gagawin nyo. Pagpunta nyo rin sa new business, kung wala pa kayong nakakausap na accountant para gumawa ng inyong mga resibo, meron sila sa inyong i-offer. Ang role kasi nung accountant or nung gumagawa ng mga resibo is bibigyan nila kayo ng layout ng resibo na pwede mong gamitin sa iyong negosyo dahil requirement din po kay BIR, pagpasa mo nung 1901 mo, dapat meron kang layout ng resibo na ipapagawa para sa negosyo mo. Okay, so libre po ang pagpaprocess ng Certificate of Registration sa BIR. Wala kayong babayaran doon. After ninyong maipasa yung lahat ng requirements, so ang requirements po na hiningi sa akin ay company ID, layout ng resibo galing sa accountant or galing sa imprenta, tapos yung form na fill out ko, at saka po yung Xerox copy ng DTI registration ko. So, yung 4 na form na yun, ipinasa ko yun sa kanila, tapos, nireceive nila yon at tinatakan. Pagkatapos ko pong makuha yon, binigyan na nila ako noong authority to print na kailangan kong dalhin dun sa accountant or dun sa imprenta. Kaya ako sinasabing accountant at imprenta, yun kasing kausap ko na accountant, sila na rin yung nag-iimprenta ng resibo. So parang may contact na sila na printing press para gawain yung resibo para dun sa mga kliyente nila. Pagka-release ng aking 1901, pero yung kasama na authority to print na dadalhin ko dun sa accountant na kausap ko na nagbigay sa akin ng layout ng resibo ko at ipiprint nila yung resibo. So pag pinapapili, dun sa case ko, pinapili nila ako ng package. And yung kinuha ko na package ay 10 booklet na ganito na may number din yan. Ayan. Ayan, kung mapapansin nyo, 001 yung start ng number ng resibo. Tapos, duplicate copy. Ito siya. 2 kopya siya. Ito yung first page na makukuha ng iyong customer. Tapos, ito naman yung second page na maiiwan sa'yo. Kailangan mong gumamit ng carbon paper sa pagsusulat sa iyong mga resibo. Kasi hindi pwedeng sulat kamay mo rito, tapos sulat kamay mo rito. Mako-question po tayo ng BIR doon. Okay, so
Yung binayaran ko sa pagpapagawa ng resibo ay 1,500. 10 resibo yung nakuha ko sa kanila. So, lumalabas na 150 pesos bawat isang resibo. And bawat isang resibo ko, bawat isang booklet ko ay 50 pages. Ayan. So, 50 pages ito. Okay. So, nung nakuha ko na yung aking 1905 na sinagutan kasama yung ganito, ito naman yung tinatawag na Certificate of Registration. Guys, kung mapapansin nyo, yung karamihan sa mga Certificate of Registration na nakikita natin na nakapaskil sa mga wall ng mga business establishment ay kulay bluish or greenish na papel. Kaso nga lang po, nung time na ako na yung kumukuha, naubusan ng ganong papel si BIR. Pero valid rin naman ito dahil ito ay may documentary stamps. Ito. Ayan, ito yung sinasabing 2303 Certificate of Registration. Ayan, kung mapapansin nyo dun sa inyong mga notification galing kay Shopee, Lazada at TikTok, sinasabi nila na mag-submit kayo ng 2303 Certificate of Registration. Ito yon. Ito po yon. So, ang tanging binayaran ko lang dito sa BIR ay itong documentary stamp na 30 pesos. Itong pagpapaprint na to, wala itong bayad. Yung pag-submit po ng form, wala rin po yung bayad. At ito, kasama po ito sa kanilang ibinibigay kapag na-approve yung iyong application. After nyan, binigyan din nila ako ng 2 columnar, 2 ledger. Columnar siya pareho, pero actually yung isa dapat ledger. Pero okay lang din naman to. Pwede rin naman nating magamit. Kaya siya 2 dahil yung isa ay para sa listahan ng mga resibo na ini-issue ko. At yung isa naman ay para sa mga cash disbursement. Ibig sabihin, ito yung mga listahan ng expenses na nagkakaroon ako dun sa aking negosyo. Okay, so itong 2 libro na to, ang kinakailangan kong isubmit kay BIR quarterly or annually. Tapos, meron itong tatak ni BIR dito sa unahan. Kasi hindi ka pwedeng gumamit ng ledgers nang walang tatak ni BIR. Bukod sa may tatak, naka-register din po yan. Ayan. Nag-fill out ako ng 1905 na form para ma-register ko yung aking mga book account. So, ito yung 1905. 2 kopya rin ito yung ginawa ko para kumbaga para ma-record ni BIR na meron ako nung mga book of accounts na 2 at yun yung official na book of accounts na kailangan kong gamitin dun sa negosyo ko. So, wala rin pong bayad yung pagsasubmit nito. Libre din po ang form sa BIR. Pero itong mga ledgers na ito and columnars, sa kanila ko na ito binili. Doon na mismo sa BIR. Siyempre may tubo sila. Pero pwede po kayong makabili nito sa National Bookstore or sa kahit na anong klaseng bookstore na madadaanan ninyo. Basta 2 libro yung ibinigay nila sa akin. May mga businesses na marami silang libro, pero hindi ko po talaga naiintindihan kung ano yung ibang libro nila dahil hindi naman ako accounting graduate at hindi rin po ako ganun ka-familiar pa sa pagpoproseso ng ganito. So, ang nangyayari sa akin, kung ano yung kailangan kong gawin, yun lang muna yung iniintindi ko para hindi ako masyadong ma-pressure. So, alam ko marami sa atin, lalo na sa mga authorized dealer ng HealthWalk International Corporation na nag-online selling, ma-experience nyo rin ito and parang ang mararamdaman niyo is ano ba yan, hindi ko yan alam. Huwag na po kayong matakot kasi pare-pareho lang naman din po tayong walang alam. Pero unti-unti lang yung pag-aaral. Kung ano yung kailangan mo, yun yung aralin mo muna para hindi ka masyadong ma-overwhelmed dun sa maraming information. So ayan, nung nagsisimula akong mag-isip ng kung paano ko ipoproseso itong certificate of registration na to, sobrang dami ring tanong sa isip ko. Kaya po ang nangyari sa akin, nakailang balik ako ng BIR para lang intindihin yung proseso. And thanks be to God, eto siya. Meron na tayong certificate of registration. Nasimulan ko na rin yung paggawa ng aking columnar
invoice na nai-issue ko for the month of May. Etong book of cash disbursement, hindi ko pa siya nagagawa. Unti-unti ko pang pinoproseso yung dapat kong intindihin kung paano siya gawin. Baka nagtatanong kayo kung paano ako nagkaroon ng idea na gawin tong mga to. Actually, YouTube lang din po yung aking ni-research. Nanood lang din ako ng mga videos na makakatulong dun sa gusto kong malaman. And yun, unti-unti nagkakaroon ako ng idea kung paano ko siya gagawin. So, ayun guys, ayan yung aking experience sa paglalakad ng Certificate of Registration 2303 na kinakailangan sa mga online shops tulad ng Shopee, TikTok, and Lazada. Ayan, sana nakatulong sa inyo tong video na to. And i-share nyo na lang po dun sa inyong mga kakilala na nangangailangan din ng ganitong videos. And para dun sa mga natulungan naman, pakisubscribe nyo itong channel na to. And pagpasensyahan nyo na, sobrang kinakalawang na yata ako sa paggawa ng videos. Hindi naman talaga ako ganun kagaling. Tinatry ko lang i-express kung ano yung pwede nating mai-express at para makatulong na rin po sa inyo. So yun lang. Thank you so much for your time and share this video sa mga kakilala ninyo. Bye!